Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, na lumikha ng langit at lupa, aming tagapagligtas, maraming salamat po sa araw na ito, for you have gathered us to worship you, to praise you, and to thank you, O Lord. At makinig sa inyong mga salita. Mangusap ka po sa amin, kami po ay nakikinig. Turuan mo po kami, bukas po ang aming puso't isipan. Fill this place and fill us with your Holy Spirit. Redeem us, recreate us. Bless us and bless our pastor who will give the message. At i-bless niyo po lahat ng mga nakikinig ngayon sa kanilang mga tahanan. In your mighty name, our three-in-one, our one-in-three, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Nagagalak po ako na muli tayo magsama-sama sa ating lingguhang pagsamba sa pamamagitan ng video presentation na ito. At umaasa ko na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at tayo ay mayroong kagalakan na
magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Sa araw na ito, ating pong pinasasalamatan ang Diyos sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa darating na linggo. Ating binabati ang ating kapatid na Gabi Quintero na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa June 8. At gayon din po ang inyong pastor na magdiriwang ng kaarawan sa June 10. At Sinat Kasinahe na magdiriwang ng kaarawan sa June 12. Dalangin ko na patuloy nating panalangin ang ating mga kapatid na ito na biyayaan pa sila ng patuloy na buhay at kalakasan at paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po'y dumako sa ating panalangin pastoral. Pagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng mga pagpapala na ginawa niya sa ating buhay at idalangin natin ang ating mga kahilingan. Tayo yumukod at tayo manalangin. Mapagpala naming Diyos, aming Ama at aming Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat meron kaming pagkakataong lumapit sa iyo at magpasalamat sa lahat ng iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Salamat nga po, Panginoon, sa inyong pakikisama, sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan at kalusugan ng aming lupang katawan. At gayon din, Panginoon, sa mga pagpapalang tinatanggap namin sa araw-araw. Tinataas ko po sa iyo sa umagang ito ang aming mga kapatiran na binigyan mo ng kagalingan sa kanilang pisikal na katawan. Ang mga anak ninyo, Panginoon, na tinulungan ninyo sa kanilang mga suliranin, sa kanilang mga sambahayan. Dalangin ko, Panginoon, ang inyong patuloy na pakikisama sa bawat isa sa amin at kayo po ang mamagitan, O Diyos, sa panahon ng aming mga suliranin. Nagpapasalamat kami sa mga mag-asawa na nangunguna sa kanilang sambahayan, ang ama at ina ng tahanan. Pagpalain niyo po sila at pangunahan ng kanilang mga mahal sa buhay sa pananampalataya sa inyo. Gayun din, Panginoon, amin din pong pinagpapasalamat yung patuloy po ninyong pagkakaloob ng karunungan, ng kapayapaan sa aming mga puso sa gitna ng nangyayaring mga kaguluhan sa aming kapaligiran. Samahan niyo po kami, Panginoon, at pagkalooban mo kami ng kapayapaan na nagmumula sa inyo at magtiwala kami, O Diyos, na ikayo ang aming magiging kalakasan sa panahon ng aming mga kahinaan. Dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga magulang, ang mga senior citizen, ang mga magulang at mga anak sa kanilang pagkakaisa bilang sambahayan. Patuloy mo sila, Panginoon, na biyayaan ng paglago sa kanilang pananampalataya at manatili silang matatag na nagtitiwala sa inyo. Ngayon din, Panginoon, aming dinadalangin na pagpalain mo ang bawat sambahayan ng iyong iglesia, na patuloy naming maranasan ang inyong presensya at kapangyarihan kasama ng aming mga pangailangang material at espiritual. Loobin mo nawa, Panginoon, na lagi ka naming purihin at pasalamatan sa lahat ng inyong mga ginagawa sa aming buhay. At patuloy naming ipahayag sa mga tao, O Diyos, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay at ang iyong pag-ibig at pagliligtas sa sangkatauhan. Panginoon, samahan mo kami sa aming paglilingkod sa iyo. Biyayaan mo kami, Panginoon, ng kagalakan na gamitin, ipaglingkod ang aming buhay para sa inyo at para sa maraming mga tao na makakilala sa inyo. Pagpalain mo ang iyong iglesia sa kanyang kabuuan
ang aming mga ministeryo. Patuloy nawa, Panginoon, na i-bless mo ang mga anak mo na patuloy na sumusuporta sa gawain at ministeryo ng iyong iglesia. At patuloy kaming humayo sa sanlibutan ito upang ipahayag ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang aming pamahalaan, Panginoon, lalo na ang aming mga government leaders from national and local government, ang aming mga kababayan. Patuloy mo kami, O Diyos, pag-isahin sa isang layunin na kami ay makapamuhay ng normal, na ligtas sa anumang mga uri ng karamdaman, at masugpo ang COVID-19, Panginoon, at magkaroon na ng vaccine upang wakasan na ang pandemyang ito. Umaasa kami, Panginoon, na sa biyaya at kapangyarihan ninyo, ibabalik mo kami sa aming dating kalagayan, namumuhay sa kapayapaan, sa kagalakan at kasaganaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa aklat ng Awit, Kabanata 8, at ito po ang sinasabi. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad, at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay matatagpuan natin sa aklat ni San Mateo, sa Kabanata 28, mga talatang 16 hanggang 20 na ganito ang sinasabi. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, subalit may ilan sa kanila ang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my
Good morning, everyone. We thank God for this day, for our Sunday worship service, where we celebrated the Holy Trinity and Communion Sunday. Our topic for today is about Holy Trinity, the power of love. From the second letter of Paul to the Corinthians, chapter 13, verses 11 to 14. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na muli kaming nag-aral ng mga salita ninyo. Dalangin ko nga, Panginoon, na pangunahan mo kami ng inyong banal na Espiritu upang aming maunawaan at maipamuhay ang mga salita ninyo na inyong pinangangaral at maranasan namin ang pag-ibig at kapayapaan sa piling ninyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo na makikinig sa mensaheng ito at maging kalugod-lugod nawa, Panginoon, ang mga salita ninyo na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Tayo na mga Kristiyanong Metodista ay naniniwala sa Holy Trinity o yung banal na Trinidad o yung alam natin na three persons in one God. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. We believe that there is but one living and true God, God everlasting, without body or parts, of infinite power, wisdom, and goodness, the maker and preserver of all things, both visible and invisible. And in unity of this Godhead, there are three persons of one substance, power, and eternity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito ang huling habilin ni San Pablo sa mga taga-Korinto na sila ay pagharian ng kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo, ng pag-ibig ng Diyos at ng pakikisama ng Espiritu Santo upang makapamuhay sila na may pagkakaisa, pag-ibig at kapayapaan. Ayon sa banal na kasulatan, ang Korinto ay laging nag-aaway-away at hindi na makita at maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. Kaya sa huling sulat niya, pinaalalahanan ni Pablo ang mga taga-Korinto na suriin ang kanilang mga sarili kung sila'y namumuhay sa pananampalataya. Nagbigay siya ng payo na gamitin ang kapangyarihan ng Diyos na lutasin ang mga problema sa pamamagitan ng kahinahunan, kapakumbabaan at kapangyarihan na magparusa sa mga nagkasala. May 4 na payo si San Pablo sa mga iglesia sa Korinto na walang pagkakaisa, pagmamahalan at magandang pagsasamahan. Una, St. Paul encouraged Corinthians to try to have an orderly community. Para kay San Pablo, dapat sikapin natin na magkaroon ng ayusan sa loob ng iglesia. Lahat tayo ay nakaranas ng mga hindi magandang karanasan sa loob ng iglesia. May mga intriga, kawalan ng respeto at malasakit sa mga kapatiran. At bilang mga taong pinaghaharian ni Kristo, hindi ito dapat umiral sa loob ng ating santuaryo. Kailangan nating gawin na may kaayusan ang lahat ng bagay upang maging maganda ang ating pagsasamahan. At ito'y sa pamamagitan ng banal na Trinidad na siyang kapangyarihan ng pag-ibig. Halimbawa, ang pagtutuwid
ng maling gawa. Huwag natin itong masamain dahil ito ay para sa kaayusan natin. Gawin natin ito na may kaunawaan at kapakumbabaan at manatili ang pagmamahalan sa ating kapatiran. Ikalawa, try to agree with one another rather than live in a status quo of arguing. Hindi sinasabi ni San Pablo na sumang-ayon tayo sa lahat ng bagay, kundi sa mga bagay na makabubuti at makatutulong sa ministeryo ng Iglesia. Iwasan natin yung politika at intriga sa isa't isa. Sikapin natin magkaisa sa misyon at layunin ng Iglesia. Kung kailangan isang tabi natin ang batas para sa kapakanan ng Iglesia, doon tayo magkaisa. Ito ang magpapatunay na tayo ay pinangungunahan ng banal na Trinidad o ng tatlong persona ng Diyos. Ikatlo, remember to live in God's peace and love. Huwag nating kalimutan na tayo ay tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kapayapaan at pag-ibig. Sa mga pagkakataong hindi tayo nagkakaunawaan, huwag natin pabayaang masira ang ating pagsasamahan, kundi paghariin pa rin natin ang kapayapaan at pag-ibig na kaloob sa atin ng Diyos. Always consider the unity and love peace, which is the righteousness of God. Ang ikaapat na payo ni San Pablo, let us greet one another with holy kiss in Christ. Sinabi sa 1 Corinthians 16:20, magbatian kayo sa isa't isa na may banal na pag-ibig. Hindi yung holy kiss, kundi it symbolizes holy love. May mga kultura na nagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa kapwa sa pamamagitan ng beso-beso upang ipadama ang kanilang pagkilala at pagmamahal sa isa't isa. Kumustahin at batiin natin ang isa't isa sa diwa ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang pagpapahayag, ang pagpapahalaga sa iba ay nagdudulot ng kagalakan upang ipaalam ang ating pag-ibig sa iba gaya ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Ipanalangin natin na pagharian tayo ng kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo. Tulad ng sinasabi sa Efeso, Kabanata 2, talatang 8, na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na nagbigay sa atin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngayon din naman, dapat nating alalahanin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang tayo na sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3, verse 16. At sa huli, patuloy nating idalangin na manatili tayo na makisama sa Espiritu Santo, sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, upang siya ang maghari sa ating buhay. Sabi rito sa Philippians chapter 2, verse 1, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong
kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandang loob at malasakit para sa isa't isa. Kaya panatilihin natin ang banal na Trinidad sa ating mga buhay upang maghari sa atin ang pag-ibig at pagkakaisa. Patuloy natin ipagkatiwala ang ating buhay sa kapangyarihan ng Diyos na siyang kapangyarihan ng pag-ibig sa lahat ng nananalig, nagmamahal at sumusunod sa Diyos. Kaya purihin natin ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na siya nating lakas, kapangyarihan at karunungan sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. At ang aking panalangin, sumaati nawa ang kapangyarihan ng banal na Trinidad sa ating patuloy na paglilingkod, patuloy na paglalakbay dito sa sanlibutan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kapayapaan ang sumaating lahat. Amen. Ngayon po ang panahon ng paghahandog ng mga pangako, kaloob, paggawain at pasasalamat. So lahat po ang mga nasa kanilang mga tahanan, so you can give your offerings po through kay Ate Eva Estrella. So nandyan po sa screen yung GCash number where you can send your offerings. Magbigay kayo at kayo ibibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit nyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Tayo manalangin. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa mga anak mo na nagmamahal, nagmamalasakit sa iyong gawain at ministeryo. Salamat po sa kanilang paglilingkod sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanilang mga ikapu, pangako, pasasalamat at handog para sa inyo. Dalangin ko nga, Panginoon, na pagpalain mo ang aming mga handog na ito at patuloy na maging kasangkapan upang maipahayag ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamalasakit. At patuloy kami, O Diyos, na maglingkod at magkaloob na mayroong kagalakan sa aming mga puso. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga handog na ito at patuloy po ninyong pagpalain ang bawat isa sa amin na patuloy na naglilingkod sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aking dalangin. Amen. Nasa panahon po tayo ng pagdiriwang ng banal na komunyon at inaanyayahan po natin ang lahat na makiisa sa pagtanggap ng banal na sakramentong ito ng ating Panginoong Jesucristo. Come, all of you who love others and truly repent of your sins and desire to change your life. Come and partake of this holy sacrament in the comfort of your hearts and in the building of your faith.
We draw near, O God, who does not hold on to our righteousness, but only relies on your great love and mercy. Lift up your hearts to God. We lift it up to the Lord our God. Let us give thanks to our Lord God. This is something we should do. It is our duty to do so at all times and in all places. We give thanks to God Almighty, the Creator of heaven and earth and all that is in them. So with all the people and the heavenly army, we praise His holy name, which says, Holy, 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 Almighty God, heaven and earth are full of thy glory. Glory to you, O God of the Most High. Amen. Dedication of the symbols of the body and blood of Christ. On the night Jesus gave His life for us, He took the bread, broke it, gave thanks and gave it to His disciples, saying, "Take this and eat it. Do it in remembrance of me." Then He took the cup, gave thanks to you, and gave it to His disciples, saying, "Drink it, all of you. Do it in remembrance of me." So in remembering the great works of Christ, we present ourselves with praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice together with Christ's sacrifice for us as we celebrate, as we declare that Christ died, Christ was resurrected, Christ will come to victory again. let us pray. Pour out, O God, your Spirit upon us here and on the gifts of bread and cups. Make it the flesh and blood of Christ for us, that we may be the body of Christ, for the world redeemed by your blood. Let us be one with Christ, united in one another, and united in the ministry of the whole world, until Christ comes to the final victory, and we partake in His table in heaven. Amen. Now, we ask everyone to prepare their communion elements, the bread and the cup, and we will do it simultaneously. Jesus said, "This is my body. Take it and live and eat this in remembrance of me." After that, he get the cup and he said to his disciples, "This is my blood poured for you for the forgiveness of your sin. Take it and drink it always with thanksgiving in your heart." So let us pray. Eternal God, we thank the Holy Hope Ministry when you offered yourself for us. Grant that as we journey, we will commit ourselves to love and service through Christ Jesus our Lord. Amen.
Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa pagkakaloob mo sa amin ng banal na Trinidad, na siya magbibigay sa amin ng kapangyarihan upang kami, O Diyos, ay makapamuhay na merong pag-ibig at pagkakaisa sa aming iglesia. Dalangin ko nga, Panginoon, na pagkaloob mo kami ng karunungan na kami ay laging makalakad ayon sa kalooban ng iyong banal na Espiritu, ayon sa pag-ibig ni Kristo at ayon sa kapangyarihan ng Amang naming Diyos. Dalangin ko nga, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak na tinawag ninyo upang italaga namin ang aming buhay sa paglilingkod sa inyo. Pususin mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan ng pag-ibig na nagmumula sa banal na Trinidad upang kaming lahat, O Diyos, ay makaranas ng biyaya ng aming Panginoong Hesukristo, ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos at ng patuloy na pakikisama ng banal na Espiritu. Maghari po kayo sa aming buhay at kayo ang mamagitan sa isa't isa upang maranasan namin ang mapayapa, ang masaya at matagumpay na paglilingkuran sa iyong iglesia. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak na tinawag ninyo na maglingkod sa inyo. At patuloy na mahayag ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin upang manatili sa amin ang kapayapaan, ang pagmamahalan at pagkakaisa. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming buong kapatiran ng Makati United Methodist Church. Samahan mo kami sa aming pamumuhay. Ikaw nawa, Panginoon, ang maging gabay ng bawat isa sa amin upang kaming lahat, Panginoon, ay makapamuhay na mayroong katagumpayan. O Diyos, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aming mga buhay nito. At umaasa po kami, Panginoon, na kayo ang Diyos na siyang maghahari sa aming mga buhay ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na sumapit at sasapit sa kanilang mga kaarawan. Patuloy nilang maranasan ang pagpapala ninyo sa kanilang buhay, materially, physically, and spiritually. At patuloy namin itong gamitin sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa-tao. Pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas at patuloy nyo kaming samahan at pangunahan sa aming mga buhay. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos, ang hindi nagkukulang na biyaya ng Diyos, ang siya nawang sumagana sa buhay ng bawat isa sa atin, na kumikilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, at sumusunod sa banal na Espiritu na siya nagbibigay sa atin ng karunungan, kapangyarihan, upang makapamuhay tayo na merong katagumpayan
at sumagana sa atin ang biyaya ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. In the
believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes